Sa katahimikan ng gabi, tanging ang malalim at nagahabol na pahinga ang maririnig, isang ritmong paulit-ulit na sumasabay sa mahinang kaluskos ng kumot na pilit nilulukot ng mga daliring nagahanap ng makakapitan. Ang hangin ay mabigat, puno ang amoy ng pawis na humahalo sa matamis na pabango, at nang init na namumula sa dalawang katawang makayakap. At sa gitna ang lahat, isang tini ang pilit na kumakawala, garagal at puno ang pinahalong pagnanasa at paalinlangan, Marco. Hindi ito tama. Isang pagsusumamo na unti-unting nilalamon ng mahali, isang pagtutol na dahan-dahang nalulunot sa sarap na idinudulot ng bawat haplos, bawat dampi ng balat sa balat, hanggang sa ang tanging natira na lamang ay isang ungol ng tuluyang pagsuko. Ngunit isang iglap, nawala ang lahat. Si Clara, maisang nakaupo sa malawa at malamig na salangang kanilang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Ang init na kanina'y tila totu ay napalitan ng lamig na tumatagos sa kanyang buto. Lakpas na ng hating gabi. Muli, nasa isang business trip sa Cebu ang kanyang asawang si David. Ang katahimikan ng bahay ay halos nakabibingi, isang katahimikang dati kinasanayan na niya, ngunit ngayon ay tila sumisigaw, ipinapaalala sa kanya ang kasalanang hindi na mababawi. Ang eksenang iyon, ang ngatunok, ang ngahaplos, ay hindi nangyayari ngayon, kundi isang alaala na paulit-ulit na napapahirap sa kanyang isipan, isang multo na ayaw siyang patahimikin. Dumapo ang kanyang mga mata sa isang salansan ng mga papel sa ibabaw ng coffee table, mga sanaysay ng kanyang mga estudyante na kailangan niyang markahan. Walang pakay na dinampot niya ang nasa ibabaw? Doon, tumambak sa kanya ang isang pangalan, nakasulat sa malinis at madiing pagkakasulat, Marco Villanueva. Ang pangalan. Tila isang susi na biglang nabukas sa isang pinto na matagal na niyang pilit isinasara. Ang pangalang bumubulong sa kanyang tainga sa gitna ng naalap na sandali kanina. Ang pangalang nadulo sa kanya ang kakaibang kaba noong unang araw pa lamang na marinig niya ito sa loob ng klase. At kasabay ng mahinang pag-ambon sa labas, nagsimulang bumuhos sa kanyang isipan ang lahat ng alaala, mula sa pinakaunang araw, sa pinakaunang pagtatama ng kanilang nga mata. Noong ang isang nagnangalit na bagyo ay isa pa lamang mahinang hihip ng hangin. Nagsimula ang lahat sa isang silid-aralan sa LUMA Universidad. Sa isang mainit na hapon ng Martes kung kailan ang hangin sa labas ay tila walang ganang gumalaw at ang sina ng araw ay tamat na tumatagos sa mga salaming bintana. Sa loob ng kwartong iyon na may amoy nga lumang libro at air conditioner, si Clara ay nasa kanyang sariling mundo. Siya ang propesora, ang may hawak ng karunungan sa harap ng klase, isang figura ng autoridad at talino. Ang itinuturo niya ay ang kanyang pasyon, ang panitikang Filipino, isang kanlungan kung saan siya nakakatakas mula sa tahimik at walang kabuhay-buhay na realidad ng kanyang tahanan. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may bigat, isang instrumentong kayang-kaya niyang dalhin ang kanyang nga estudyante sa ibang panahon, sa ibang nga damdamin. Sa hapong iyon, ang paksa ay isang lumang tulang ng paibig, isang makatang sumisigang ng pasinta mula sa likod ng marehas ng konbensyon at takot. Habang binibigkas niya ang bawat talutot, tila hindi na lamang siya nagbabasa. Ang bawat salita ay may dalang damdamin, ang bawat hinaing ng makata ay nagiging kanyang sariling hinaing. Isinasabuhay niya ang tula, dahil sa isang sulok ng kanyang puso, naiintindihan niya ang ibig sabihin ng isang pag-ibig na nakakulong, isang damdaming hindi may sigaw. Ang kanyang gamata ay marahang lumilibot sa buong klase, isang ugali na niya upang tignan kung sino ang nakikinig at kung sino ang naglalakbay na ang isipan. Nakita niya ang karaniwang tanawin. Maestudyanteng nakatungo, masipa na nagsusulat sa kanilang mga kwaderno, ang iba ay pasimpleng sumusulyap sa kanilang mga cellphone sa ilalim ng mesa, at ang karamihan ay may mga matang blanco, nakatingin sa kanya pero hindi talaga siya nakikita. Ngunit sa gitna ng dagat ng mga muhang halos pare-pareho, may isang pares ng matang nayeba. Sa ikatlong hanay, malapit sa bintana, nandun siya. Si Marco Villanueva, hindi siya nagsusulat. Hindi rin siya nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mamata ay nakatuon lamang sa kanya, kay Clara, na may isang CD na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hindi ito ang tingin ng isang estudyanteng humahanga, o tingin ng isang naaral. Iyon ay isang tingin na nausisa, isang tingin na tila binabasa hindi ang kanyang galabi habang nagsasalita, kundi ang kwento sa likod ng kanyang mata. Sa isang saglit, natigilan si Clara.
Bahagya siyang nautal sa salitang kanyang binibigkas. Isang kakaibang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pilit niyang iniwas ang kanyang paningin, ipinapatuloy ang pagtalakay sa tula, ngunit ang pakiramdam na nakatitik ito sa kanya ay hindi nawala. Para siyang isang bukas na aklat, at si Marco lamang ang tanging nang abalang basahin ang nakasulat dito. Ramdam niya ang bawat paghinga niya, ang bawat kumpas ng kanyang kamay. Ang silid-aralan na dati kanyang kaharian ay biglang naging isang entablado kung saan siya ang tanging natatanghal para sa isang manunod. Nang tumuno na ang bell, hudyat natapos na ang klase, tila isang mahikang nabasa. Ang mga estudyante ay nagsimulang maglikpit ng kanilang magamit. Ang katahimikan ay napalitan ng ingay ng maupuang inurong at maganausap na tinik. Isa-isa silang naksilabasan, naiwan ng isang kwartong unti-anting nababakante. Pero si Marco ay hindi gumalaw sa kanyang kinaupuan. Hinintay niyang halos maubos ang tao bago siya dahan-dahang tumayo. Sa bawat hakbang niya palapit sa mesa ni Clara, tila bumabagal ang lahat. Nakita ni Clara ang kanyang kabuuan. Matangkad, balingkinitan ang pangangatawan, nakasuot lamang ng simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at sa kanyang mamata, naroon pa rin ang parehong CD na nakita niya kanina. Huminto ito sa harap ng kanyang mesa. "Ma'am," sabi nito sa isang boses na mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. "May tanong lang po sana ako." Inayos ni Clara ang salansan ng libro sa kanyang mesa, isang paraan upang itago ang bahagyang pangingini ng kanyang mga kamay. "Tungkol saan, Mr. Villanueva?" Tanong niya, pilit na pinapanatiling profesional ang kanyang tono. Huminga muna ito ngang malalim, na parabang nagipon ng lakas ngang loop. "Tungkol po sa tula," simula niya. "Sa tingin niyo po, ma'am, posible po bang mas nagiging dalisay at mas matindi ang isang pag-ibig kapag nananatili lang itong isang tula, kapag hindi na ito binibigyan ng pagkakataong may sabuhay? Marahil dahil sa takot, o marahil dahil sa matinding kalungkutan?" Ang tanong ay tumama kay Clara na parang isang sampal. Hindi ito isang ordinaryong tanong ng isang estudyante. Ito ay isang tanong na punong lalim, isang tanong na hindi humihingi ng sagot mula sa libro, kundi isang sagot mula sa puso. Sa isang iglap, nawala ang kanilang mga titulo. Hindi na sila propesora at estudyante. Sila ay dalawang kaluluwang nausap tungkol sa sakit at ganda ng damdaming hindi may pahayag. Tinitigan ni Clara si Marco, at sa pagkakataong iyon, nakita niya ang sarili sa mga mata nito. Nakita niya ang sariling kalungkutan, ang sariling takot, ang sariling paibig na nananatiling isang tula lamang sa kanyang isipan. Matagal bago siya nakasagot. "Minsan, Mr. Villanueva," sabi niya sa nanginginit na boses. "Ang nga bagay na nananatili sa ating isipan, ang nga kwentong hindi natin isinasalaysay, ay ang nga pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil sa mundo en imahinasyon, perpekto ang lahat. Walang nasasaktan, walang hangganan. Pero, nananatili rin itong isang panaginip. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco, isang ngiti ng pagkaunawa. Hindi ito ngiti ng saya, kundi ngiti ng isang taong nakahanap ng kasagutan, o marahil ay nakahanap ng karamay. "Salamat po, ma'am," sabi lang nito, at pagkatapos ay tumalikod na at nagsimulang maglakad palayo. Naiwan si Clara sa loob ng tahimik at walang lamang silid-aralan. Ang hangin ay tila mas naging mabigat. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at naramdaman ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ang hapon na iyon, sa loob ng isang ordinaryong silid-aralan, may isang bagay na nagsimula. Hindi ito isang apoy na biglang naliyap, kundi isang maliit na bagay na naiwan mula sa isang tanong, mula sa isang pares ng matang nakakita sa kanya, hindi bilang isang propesora, kundi bilang isang tulang hindi pa nababasa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Clara ang pagnanasang may isang taong maglakas loob na buklatin ang bawat pahina niya. Ilang araw ang lumipas mula noong pag-usap nila sa loob ng silid-aralan. Ang masalita ni Marco, ang tanong nitong tila punyal na bumaon sa kanyang puso, ay nanatili sa isipan ni Clara. Sa bawat patuturo niya, sa bawat pagising sa umaga, sa tabi ang kama kung saan madalas ay, wala naman ang kanyang asawa. Ang alaala ng mga matang iyon ay bumabalik. Isang pakiramdam na may nakakakita sa kanya, isang pakiramdam na sabay na nakakatakot at nakakapanabik. Dumating ang Sabado, isang araw na para sa marami ay araw ng pahinga at pamilya,
ngunit para kay Clara, ito ay isa lamang mahabang panonot sa paglipas ng oras. Si David ay nasa isang out-of-town project na naman. At ang tanging kasama niya sa malaking bahay ay ang alingaw-ngaw ang kanyang sariling ngayaba. Upang palipasin ang oras at takasan ang nakabibinging katahimikan, inilabas niya ang kanyang nga halaman sa maliit na hardin sa harapan ng bahay. Ito ang kanyang munting paraiso, isang lugar kung saan ang pag-aalaga sa mabulaklak at dahon ay nabibigay sa kanya ng pakiramdam na may silbi siya, na may isang bagay siyang kayang buhayin at palaguin. Nakasuot lamang siya ang isang luma at maninipis na bestidang pambahay na kulay lavender, ang paborito niyang kulay. Maluwa ito at comfortable, isang damit na isinusuot niya kapag walang ibang nakakakita, kapag malaya siyang majing siya lang, malayo sa imahe isang kagalang-galang na propesora. Ang kanyang buho ay basta na lamang niya itinali ng paitaas, at ilang hibla na nito ang kumakawala at marahang humahaplos sa kanyang bato at mukha. Habang hawak niya ang hose at marahang dinidiligan ang magumamela, narinig niya ang mahinang kaluskos ng bakal na gate mula sa kabilang kalsada. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang isang pamilya na figura na lumalabas mula sa isang lumang apartment building na ginawang boarding house para sa mga estudyante. Si Marco. Saglit na natigilan si Clara. Ang hose sa kanyang kamay ay muntik nang mabitawan. Para siyang isang mananakaw na nahuli sa akto, kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Ang uniforme nilang propesora at estudyante ay biglang nawala. Sa sandaling iyon, sila ay 2 taong makapitbahay lamang, pinaghihiwalay ng isang makitit na kalsada. Nakita siya ni Marco. Ang paglalakad nito ay bahagyang bumagal. Nakita ni Clara ang pagkagulat din sa mukha nito, na mabilis na napalitan ng isang nahihiyang ngiti. Nakasuot ito ngang puting sando at basketball shorts, isang kasuotang napapakita sa hubok ng kanyang nga braso at binti. Malayo sa imahe ang isang seryosong estudyante sa loob ng klase, ngayon, mukha itong isang ordinaryong binatilyo, sariwa at puno ang buhay. Naktama ang kanilang na mata, sa ilang segundong katahimikan, tanging ang tunog lamang ng tubig mula sa hose at ang huni ng maibon ang maririnig. Si Marco ang unang bumasa sa katahimikan. Itinaas nito ang isang kamay at bahagyang kumawi. Ma'am Clara. Magandang hapon po, bati nito. Ang paggamit pa rin nito ang ma'am at po ay tila pa na napapaalala sa kanilang agwat, ngunit ang ngiti sa malabi nito ay naksasabiing ibang kwento. Ngumiti pabalik si Clara, pilit na pinapakalma ang sarili. Marco. Magandang hapon. Dito ka pala nakatira? Tanong niya, kahit na alam na niya ang sagot. Opo. Ma'am. Diyan lang po sa apartment. Kakalipat ko lang po noong 1 buwan, sagot nito, itinuturo ang boarding house sa kanyang likuran. Naglakad ito palapit sa gilid ng kalsada, hindi pa rin tumatawid, ngunit sapat na ang lapit upang mas malinaw nilang makita ang isa't isa. At habang sila inag-usap ng mga bagay na walang kabuluhan tungkol sa init ng panahon, sa nalalapit na midterm exams ang isipan ni Marco ay hindi lamang nasa kanilang pinag-usapan. Ang kanyang nga mata, sa kabila ng pagpipigil, ay hindi may wasang pakmasdan si Clara. Nakikita niya ito ngayon sa ibang liwanag. Wala ang kanyang makapal na salamin, wala ang kanyang formal na bestida at blazer. Ang nakikita niya ay isang babae na may malambot na balat na bahagyang namumula dahil sa sikat ng araw. Nakikita niya ang nga butil ngang tubig na dumadaloy sa kanyang nga braso, ang pakurba ngang kanyang nga balikat na malayang nakikita dahil sa manipis na strap ng kanyang bestida. Napansin niya ang ilang hibla ang buhok na dumidikit sa kanyang batok dahil sa pawis, isang detalye na sa hindi malamang dahilan ay tila napakaintimo. Sinusubukan niyang ituon ang tingin sa mukha nito, sa mata nito, ngunit ang kanyang paningin ay tila may sariling isip. Dumapo ito sa hugis ng kanyang malabi habang ito inaksasalita, sa paggalaw ng kanyang dibdib sa bawat pahinga. At pagkatapos, isang malakas na ihip ng hangin ang biglang dumaan. Ang hangin ay tila isang mapangahas na pinto na biglang iginuhit ang lahat ng lihim na hugis sa ilalim ng tela. Ang maninipis na bestida ni Clara ay biglang yumakap sa kanyang katawan. Sa isang saglit na tila tumagal ngang walang hanggan, nakita ni Marco ang lahat. Ang pepektong kurba ng kanyang baywang, ang bilog ng kanyang gabalakang, ang haba at hugis ng kanyang ngahita. Hindi ito isang tanawing bastos, bakos ay isang imahe natural na kagandahan, isang sulyap sa isang lihim na hardin na hindi dapat para sa kanyang nga mata. Mabilis siyang naiwas ang tingin.
Isang mainit na pakiramdam ang biglang umakyat sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay nakagawa siya ang isang kasalanan, na para bang sinilip niya ang isang bagay na napaka-pribado. Nahalata ni Clara ang biglaang pagbabago sa kilos ni Marco. Naramdaman niya ang pakdikit ng tela sa kanyang balat at agad niyang naintindihan. Mabilis niyang hinila ang laylayan ng kanyang bestida, isang pakiramdam ng hiya at pakailang ang biglang bumalo sa kanya. Biglang naging awkward ang hangin sa pagitan nila. Ang dating magaan na pag-usap ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Sige po, ma'am, sabi ni Marco, na para bang madaling makatekas. May bibilhin lang po ako sa tindahan, una na po ako. Sige, Marco, halos pabulong na sagot ni Clara, hindi makatingin ng diretso sa mata nito. Pinanot niyang tumalikot si Marco at mabilis na naglakad palayo. Naiwan siyang nakatayo sa kanyang hardin, ang puso niya ay malakas na kumakabo sa kanyang dibdib. Pinatay niya ang gripo, at ang tanging naririnig na lang niya ay ang sarili niyang pahinga. Hinawakan niya ang tela ng kanyang bestida. Ang damit na dati na bibigay sa kanyang ginhawa ay para na ngayong isang kaswatan na naglanta sa lahat ng kanyang kahinaan. Naramdaman niya ang tingin ni Marco, ang tingin nitong nagtagal, ang tingin nitong nakakita sa kanya. At sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, sa likod ng hiya at pagkailang, may isang mali na bahagi sa kanya na nagalap. Isang munting kislap ng damdamin na nagsasabing sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, may isang taong nakakita sa kanya hindi bilang propesora, hindi bilang asawa ni David, kundi bilang isang babae. Ang kalsadang naghihiwalay sa kanilang matahanan ay tila biglang umikli, at ang hangganang dati malinaw ay unti-unti nang lumalabo. Ang pakikita nila sa hardin ay nag-iwan ng isang binhi ng pag-alinlangan at pagnanasa sa kanilang dalawa. Para kay Marco, ang imahan ni Clara sa kanyang bestidang pambahay, basang-basa sa pawis at sikat ng araw, ay naging isang larawang hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi na ito ang propesorang tinitinggalan niya mula sa malayo. Isa na itong babaeng gawa sa laman at dugo. Isang babaeng may kalungkutang nababasa sa kanyang mata. Para naman kay Clara, ang tingin ni Marco ay isang paalala na mayroon pa siyang katawan, mayroon pa siyang alindo na kayang mapansin ng iba, isang bagay na matagal nang ipinakait sa kanya ng walang pakialam na tingin ng kanyang asawa. Ang tensyon sa pagitan nila ay isang lubid na unti-unting humihigpit. Kaya naman, hindi na nakapagtataka nang makatanggap si Clara ng isang text message mula kay Marco makalipas ang ilang araw. Ma'am Clara, pasensya na po sa abala, basa niya sa mensahe. Nahihapan po talaga ako sa sanayse na pinapagawa ninyo. Iniisip ko po sana kung pwede po akong humingi ng konting tulong, kahit sandali lang po. Alam ni Clara, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ito ay isang dahilan lamang. Ang sanaysay ay hindi ganun kahirap para sa isang estudyanteng kasing talino ni Marco. Ngunit ang isang bahagi sa kanya, ang bahaging uhaw sa attention at connection, ay hindi nagawang tumanggi. Sige, reply niya, matapos ang ilang minutong pag-alinlangan. May gagawin si David bukas ng hapon, daan ka sa bahay bandang 3:00, kinabukasan, bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay kulay abo at ang buong paligid ay nabalot sa isang malungkot na liwanag. Ang bawat patak na ulan na humahampas sa kanilang bubong at mga bintana ay tila isang tuktok na lalong napapaiting sa katahimikan sa loob ng bahay. 3:00 ang hapon, eksakto, may kumatok sa pinto. Huminga ng malalim si Clara bago ito buksan. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Marco, bahagyang basa ang buhok at balikat dahil sa ulan. May dala itong payong at isang backpack. Pasok ka, baka makasakit ka, sabi ni Clara, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Pumasok si Marco, at agad siyang sinalubong ng init ng bahay, isang malaking kaibahan sa lamig na dalangang ulan sa labas. Naamoy niya ang pinahalong amoy ng floor wax, lumang libro, at isang pamilya na pabango ang pabango ni Clara. Inilibot niya ang kanyang mata. Malinis at elegante ang bahay, ngunit mayroon itong isang aura ng kalungkutan, na parabang isang museo na bihira lamang mabisita. Dinala siya ni Clara sa kanilang malaking dining table na gawa sa mahogani. Dito na tayo, para mas malawa ang espasyo mo para sa mga papel mo. Naupo sila, makatapat sa isa-isa, ang malawak na mesa ang nagsisilbing pisikal na harang sa pagitan nila. Inilabas ni Marco ang kanyang mga libro at kwaderno. Sa unang kalahating oras, sinubukan nilang maging normal. Pinausapan nila ang balangkas ang sanaysay, ang mga posibleng argumento,
at ang maagdang pwedeng gamiting sanggunian. Proporsyonal si Clara, bawat salita niya ay tumpa at may bigat. Masipat namang nakikinig si Marco, tumatango at nagsusulat paminsan-minsan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, ramdam nila pareho ang kuryenteng dumadaloy sa hangin. Ang tunog ng malakas na ulan sa labas ay tila isang pada na humihiwalay sa kanila mula sa buong mundo, ikinukulong silang dalawa sa isang maliit na universo kung saan sila lang ang naroroon. Habang tumatagal, ang pag-usap tungkol sa Sanaysay ay unti-unting napupunta sa mas malalim na mga paksa. Napunta ito sa signing, sa buhay, sa mga pangarap. Para kay Marco, bawat sagot ni Clara ay isang bintanang nabubukas patungo sa kaluluwa nito. Para naman kay Clara, ang nga tanong ni Marco ay masusi na nabubukas sa mga kwartong matagal na niyang isinara sa kanyang puso. May isang bahagi sa papel ni Marco na hindi maintindihan ni Clara mula sa kanyang kinaupuan. Tumayo siya at lumipat sa upuang katabi nito. "Teka, ito ba yung sinasabi mo?" tanong niya, habang itinuturo ang isang partikular na pangungusap. Ang paglipat niya ay biglang napabago sa lahat. Ang distansya sa pagitan nila ay biglang nawala. Ngayon, makatabi na sila, ang kanilang mabalikat ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Yumuko si Clara upang mas malinaw na makita ang papel. At sa pagyukong iyon, isang bagong mundo ang nagbukas para kay Marco. Hindi na niya naririnig ang sinasabi nito tungkol sa Sanaysay. Ang kanyang buong atensyon ay natuon sa lapit nito. Naamoy niya ng mas malinaw ang pabango nito. Isang amoy ng bulaklak na may halong tamis at misteryo. Nakikita niya ang bawat hibla ng buhok nito, ang pakurba ng kanyang ngapilik mata. Nakasuot si Clara ng isang cream-colored na blusang gawa sa seda. Malambot ang tela at marahan itong dumadampi sa kanyang balat. Ang dalawang butones nito sa may bandang lig ay hindi nakasara, hindi dahil sa pagiging mapangakit, kundi dahil sa pagiging comfortable sa sariling tahanan. Ngunit para kay Marco, ang munting espasyong iyon ay isang paanyaya. Habang nakayuko si Clara, ang kanyang blusa ay bahagyang bumukas pa. At doon nasilayan ni Marco ang isang bagay na napatigil sa kanyang pahinga. Ang itim at masalimuot na disenyo ang puntas ang gilid ng kanyang bra. At sa ilalim niyon, ang bahagyang paksilip ng malambot at maputing balat ng kanyang dibdib. Isang sulyap lang iyon, isang segundo lang, ngunit para itong isang apoy na biglang sinindihan sa kaloob-looban ni Marco. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang paktibok ng kanyang puso ay biglang bumilis at dumagundong sa kanyang matainga. Naramdaman ni Clara ang biglang pananahimik ni Marco. Naramdaman niya ang titik nito, hindi sa papel, kundi sa kanya. Isang init ang gumapang sa kanyang balat. Alam niya kung saan ito nakatingin. At ang nakakatakot, sa halip na may lang, isang kakaibang kiliti ang kanyang naramdaman, isang ipinagbabawal na kasiyahan na may isang taong nakakakita sa kanya sa ganoong paraan. Upang basagin ang tensyon, itinuro niya ang isang salita sa papel gamit ang kanyang daliri at kinuha ang ballpen na nasa gitna nila. "Ito, palitan mo nga mas malakas na salita." Ngunit sa parehong sandali, iniabot din ni Marco ang kanyang kamay upang kunin ang parehong ballpen. Nadikit ang kanilang mga kamay. Ang likod ng palat ni Clara ay dumampi sa dulo ng mga daliri ni Marco. Isang saglit na pagdampi lamang iyon, ngunit para itong 1,000 boltahe na kuryente na biglang dumaloy sa kanilang mga katawan. Sabay silang napapitlag, sabay na binawi ang kanilang mga kamay na parabang napaso. Nag-angat sila ang tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong iyon, wala nang salitang kailangan. Ang lahat ng pagpapanggap ay nawala. Ang Sanaysay, ang pagiging propesora at estudyante, ang ulan sa labas lahat ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang katotohanan sa kanilang mga mata, isang pagnanasang hindi masabi, isang atraksyong hindi may tago. Ang katahimikan na bumalo sa kanila ay mas maingay pa kaysa sa kulok sa labas. Tanging ang malakas na pagbuhos ng ulan sa bubong ang maririnig, isang pepektong salih sa namumong bagyo sa kanilang mga dibdib. Ang pagdampi ang kanilang mga kamay sa ibabaw nga, mesa ay isang kitlat na gumising sa natutulo na damdamin sa pagitan nilang dalawa. Ang tensyon ay hindi na may kakaila, ang atraksyon ay hindi na may tatago sa likod ng mga aklat at sanaysay. Pagkatapos ng hapong iyon, nakaroon ng isang hindi nakasulat na kasunduan sa pagitan nila. Ang tutorial session ay naging mas madalas. Minsan, 2 beses sa isang linggo, darating si Marco sa bahay ni Clara, laging may dalang libro o kwaderno bilang dahilan.
Ngunit ang mapapel ay madalas na nananatiling nakasara. Ang mesa sa silikainan na dati isang harang ay naging isang isla kung saan sila'y nagtatakbo upang takasan ang kanilang makahiwalay na mundo. Ang kanilang mapausap ay nasimulang lumayo sa pampang ng akademya at naglayak patungo sa malalim na karagatan ng kanilang mapersonal na buhay. Sa una, si Marco ang nagbukas ng kanyang sarili. Sa isang hapon, habang marahang pinapata ni Clara ang kanyang medaliri sa isang libro ng tula, bigla na lang natanong si Marco, "Ma'am, naniniwala po ba kayo sa tadhana?" Ang tanong ay simple ngunit puno ng kahulugan. Mula ron, nagsimulang makuwento si Marco. Ikinuwento niya ang kanyang buhay sa probinsya, ang kanyang nga magulang na nasasaka, ang pangarap niyang maging isang kilalang manunulat upang mayahon sila sa hirap. Mayroong isang kalinawan at katapatan sa kanyang mga salita na lubos na humanga kay Clara. Walang pagpapanggap, walang pagkukunwari. Ikinuwento niya ang kanyang kalungkutan bilang isang binatang mag-isa sa malaking siyudad, ang kanyang nga takot na baka hindi niya maabot ang kanyang nga pangarap. Habang siya'y nagsasalita, si Clara ay hindi lamang isang propesor na nakikinig sa kanyang estudyante. Siya ay isang babaeng nakikinig sa tibok ngang puso ng isang binata. Nakikita niya ang apoy sa mga mata nito, isang apoy na matagal nang namatay sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ang makuwento ni Marco ay tungkol sa mga pangarap, sa paasa, sa mga damdamin, mga bagay na kailanman ay hindi najingpa sa nga pausap nila ni David. Ang mundo ng kanyang asawa ay umiikot sa mga blueprint, sa presyo ng nga materyales, at sa mga kliyenteng kailangang pasayahin. Ang mundo ni Marco ay gawa sa mga salita, sa mga metapora, at sa mga pusong nagmamahal at nasasaktan. At sa bawat kwento ni Marco, mas lalong nararamdaman ni Clara ang pagkakaiba. Ang pagiging bukas ni Marco ay lumihang isang litas na espasyo, isang pugat kung saan nararamdaman ni Clara na maari rin siyang maging totu. Isang hapon, matapos ikuwento ni Marco ang tungkol sa kanyang paboritong libro, bigla siyang tumingin kay Clara at nagtanong, "Kayo po, ma'am? Ano po ang pangarap ninyo noong bata pa kayo, bago pa po kayo naging propesora?" Natigilan si Clara. Walang sinuman ang nagtanong sa kanya niyan sa loob ng maraming taon. Kahit siya ay halos nakalimutan na niya ang sagot. Una, sinubukan niyang magbigay ang isang ligtas na sagot, isang sagot na akma para sa isang propesora. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Marco, ang mga matang naghihintay, ang mga matang hindi huhusga, gumuho ang kanyang ngapada. "Gusto ko ring maging manunulat," halos pabulong niyang sagot. "Nangarap akong maksulat ng mga nobela, makwento ng paibig na kayang baguhin ang mundo. Bakit po kayo tumigil?" Malumanay na tanong ni Marco. Doon na nagsimulang bumuhos ang mga salitang matagal ng kinikimkim ni Clara. Hindi niya siniraan si David. Hindi niya kailangang sabihin ang pangalan ng kanyang asawa. Sa halip, ikinuwento niya ang pakiramdam. Ang pakiramdam ang pag-isa kahit may kasama. Ang pakiramdam ng pagsasalita ngang isang lengguwahe na walang sinuman sa iyong tahanan ang nakakaintindi. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Minsan, pakiramdam ko, para akong isang magandang libro sa sarili kong bahay. Isang librong may matigas at mamahaling pabalat, nakapatong sa pinakamataas na estante para maging palamuti. Pero kailanman, walang nakabalang buksan ito at basahin ang nakasulat sa loob." Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang luhang hindi niya napigilan ang pumata mula sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan, nahihiya sa kanyang biglaang pagiging emosyonal. Hindi gumalaw si Marco. Hindi siya nagsalita ng mga salitang nabibigay na awa. Sa halip, ang nakita ni Clara sa mga mata nito ay isang malalim na paunawa. Tinitigan siya nito, na para bang ang bawat salitang binitawan niya ay isang hiyas na kanyang pinulot at iningatan. Maya-maya, sa isang boses na puno ng sinseridad at lembing, nagsalita si Marco. "Sayang naman po," sabi niya. "Sayang ang isang tula na walang nakakabasa, ma'am." Ang salitang iyon, ang simpleng salitang iyon ay tumagos sa puso ni Clara na parang isang mainit na patalim. Kinuha niya ang metaforang ginamit niya para sa kanyang sarili at ginawa itong isang bagay na maganda, isang bagay na may halaga. Sa sandaling iyon, si Marco ay hindi na lamang isang estudyante. Siya ang unang tao, sa loob napakahabang panahon, na nakakita sa kanya hindi bilang isang palamuti, kundi bilang isang tula. Ang paggamit pa rin nito ngam sa dulo ay isang manipis na tabing na nagpapanatili sa kanilang formal na relasyon,
ngunit ang bigat ng kanyang masalita ay tuluyan ng sumira sa anumang hangganan sa pagitan nila. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang isang emosyonal na relasyon. Ang kanilang mga pagtatakbo ay naging mas matalik. Ang mapag-usap ay naging mga pangungumpisal. At nagsimulang purihin ni Marco si Clara sa maparaang kailanman ay hindi ginawa ni David. Ang talino niyo po talaga, sasabihin niya kapag nagbabahagi si Clara ng isang malalim na ideya. Nakikita ko po ang lungkot sa mata niyo, pero iyon po ang nagpapaganda sa kanila, sasabihin naman niya sa ibang pagkakataon. Ang mapapuri niya ay hindi tungkol sa kanyang damit o sa ayos ng kanyang buhok. Ang mapapuri niya ay tungkol sa kanyang isipan, sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, paalis ni Marco, tumayo si Clara sa harap ng salamin sa kanilang sala. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang pagod na asawa o isang seryosong propesora. Ang nakita niya ay ang babaeng nakikita ni Marco. Isang tula na naghihintay mabasa, isang kwentong naghihintay may salaysay. Ang relasyon nila ay isa ng magandang bulaklak na namumukat sa gitna ng tuyo na lupa ng kanyang pagsasama. Isang bulaklak na mapanganib ngunit hindi niya mapigilang diligan. At alam niya, nasa lalong madaling panahon, hindi na sapat ang masalita. Ang tanong na lamang ay hindi na kung mangyayari ba, kundi kailan. Ang emosyonal na ugnayan na nabuo sa pagitan ni Clara at Marco ay isang hadin na palihim nilang dinidiligan. Bawat pagtatagpo, bawat pag-uusap, ay nagdaragda sa sigla at kulay nito, ngunit kasabay nito ay ang paglago ng baging ng tukso na unti-unti nang gumagapang at bumabakot sa kanilang puso. Ang kanilang mga sesyon ay naging isang ritual, isang sagradong oras na para lamang sa kanilang dalawa, isang pagtakas mula sa lahat ng ingay at pakukunwari sa labas. At tulad ng dati, ang kalikasan ay tila laging nakikiayon sa drama ng kanilang buhay. Isang hapon, habang sila ay nasa kalagitnaan na naman ng isang masinsinang pag-usap tungkol sa isang makalumang nobela, ang kalangitan ay muling nadilim. Ang sikat ng araw ay biglang nilamon ng makakapal at maitim na ulap. Nagsimula na namang pumata ang ulan, mahina sa simula, hanggang sa ito'y lumakas at naging isang malakas na buhos na walang tigil na humahampas sa mga bintana. Ang tunog ng ulan ay naging kanilang pamilyar na musika, ang himig na sumasaksi sa kanilang unti-unting paglalapit. Ngunit sa hapong iyon, may ibang plano ang tadhana. Sa isang iglap, isang malakas na kulog ang yumani sa buong kabahayan, at kasunod niyon, namatay ang lahat. Ang ilaw ay nawala. Ang mahinang ugong ng air conditioner ay tumigil. Ang tunog mula sa refrigerator sa kusina ay napawi. Bigla, ang tanging naririnig na lamang nila ay ang malakas na pagbuhos ng ulan at ang tunog ng kanilang sariling pahinga. Isang kumpletong kadiliman ang bumalo sa kanila, na unti-unting nagkaroon ng hugis habang ang kanilang mata ay nasasanay sa manipis na liwanag na nakmumula sa kulay abong kalangitan sa labas. Nawalan yata tayo ng kuryente, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay tila mas naging malakas sa biglaang katahimikan. Hayaan mo, hahanap lang ako ng kandila. Sinubukan niyang tumayo, ngunit sa dilim, ang kanyang kilos ay naging alanganin. Naramdaman niya ang presensya ni Marco na tumayo rin. Mag-ingat po kayo, ma'am, sabi nito. Ang boses niya ay malapit, mas malapit kaysa sa inaasahan niya. Ang biglaang pakawala ng ilaw ay tila natanggal sa lahat ng distansya at harang sa pagitan nila. Ang kanilang mga anino ay nahalo sa isa sa dilim. Pakiramdam ni Clara, ang buong mundo ay nawala at ang natira na lamang ay ang maliit na espasyong ito kung nasaan silang dalawa. Nahanap niya ang isang kahon ng posporo sa ibabaw ng isang estante at isang kandila. Pagpihit niya, hindi niya namalayan na nasa likuran na pala niya si Marco. Ang kanyang likod ay halos dumikit na sa dibdib nito. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, isang init na tila kayang labanan ang lamig na dalangang ulan. Natigilan si Clara. Hindi siya gumalaw. Si Marco man ay hindi rin gumalaw. Nakatayo lang sila ron sa dilim, nakikinig sa pinti ng kani-kanilang puso. Isang hiblang buho ang nalaglag at tumama sa pisngi ni Clara. At pagkatapos, naramdaman niya ang isang bagay na napatigil sa kanyang mundo. Ang marahan at mainit na magdaliri ni Marco. Dahan-dahan nitong inangat ang kanyang kamay. Naalilangan itong isang segundo, isang paalinlangang puno ng paggalang at pagnanasa, bago nito marahang hinawi ang buhok mula sa kanyang pisngi. Ang dulo ng daliri nito ay dumampi sa kanyang balat, isang haplos na mas magaan pa sa isang bula,
ngunit mas mabigat pa sa 1,000 salita ang kahulugan. Isang pangingini ang gumapang sa buong katawan ni Clara. Hindi ito ang aksidenteng pagdampingan kanilang makamay nun. Ito ay isang kilos na may intensyon, isang kilos na punong lambing, isang kilos na tumatawid sa isang hangganan na pareho nilang alam na hindi dapat tawirin. Hindi niya magawang gumalaw, hindi niya magawang umiwas. Sa halip, marahan niyang ipinikit ang kanyang mata, isang tahimik na pagsuko sa sandaling iyon. Hindi agad binawi ni Marco ang kanyang kamay. Ang kanyang madaliri ay nanatili sa kanyang pisngi, marahang hinahaplos ito, na parabang sinisiguro na siya ay totoo, na ang sandaling iyon ay hindi isang panaginip. Pagkatapos, sa isang bulong na halos kinain ng tunog ng ulan, tinawa nito ang kanyang pangalan. Clara. Hindi Maam, kundi Clara. Ang pangalan niya, binigkas sa isang paraan na puno ng pananabik at pagsamba. Iyon ang hudyat. Iyon ang basbas. Dahan-dahang iminulat ni Clara ang kanyang mata at nakita ang mukha ni Marco, ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Sa dilim, ang kanyang mata ay tila dalawang bituing na niningning. Dahan-dahan, marahan, na parabang ayaw siyang takutin, inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa kanya. Binigyan siya nito ng lahat ng pagkakataon upang umiwas, upang tumanggi, upang itulak siya palayo. Ngunit si Clara ay nanatiling nakatayo, ang kanyang paa ay tila nakabaon sa sahig, at naramdaman niya ito. Ang una, marahan, at mainit na pagdampi ngalabi ni Marco sa kanyang ngalabi. Isa itong halik na natatanong, isang halik na puno ng paalinlangan. Ngunit nang hindi siya tumutol, ang halik ay nasimulang lumalim. Doon na bumalik sa katinuan si Clara. Ang realidad ng kanilang ginagawa ay biglang sumampal sa kanya. Itinukot niya ang kanyang makamay sa dibdib ni Marco, isang mahinang pagtuto. Marco, sabi niya sa nanginginig na tinig. Estudyante kita, mali ito. Ang masalita ay lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang katawan ay nagsasabi ang ibang kwento. Hindi niya ito itinulak palayo. Ang kanyang makamay ay nanatili lamang sa dibdib nito. Ngumiti si Marco sa gitna ng kanilang ngalabi, isang malungkot na ngiti. Alam ko, bulong nito, bago siya muling hinalikan, sa pagkakataong ito, mas may sidi, mas may pananabik. At sa ikalawang halik na iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pagpipigil ni Clara. Ang kanyang makamay na dating nakatukot sa dibdib ni Marco ay dahan-dahang gumapang paitaas, yumakap sa batok nito. Ang kanyang madaliri ay isiniksik niya sa mamasa-masang buhok nito. Tinugon niya ang halik nito, isang pagtugon na naglalaman ng lahat ng kanyang kalungkutan, lahat ng kanyang pag-isa, lahat ng kanyang pinigilang pagnanasa. Ang halik ay naging isang desperadong sayaw. Ang kanilang malabi ay nagsasalita sa isang lengguahang matagal na nilang gustong gamitin. Ito ay isang kwento en dalawang taong uhaw, na sa wakas ay nakahanap ng isang bukal. Ang braso ni Marco ay mahigpit na yumakap sa baywang ni Clara, idinikit ang katawan nito sa kanya. Naramdaman ni Clara ang lakas ng kanyang pagkalalaki. Ang init ng kanyang kabataan, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. At sa sandaling iyon, sa gitna ng dilim at sasalin ng malakas na ulan, wala ng propesora, wala ng estudyante. Ang naroon lamang ay isang lalaki at isang babae, na sa wakas ay sumuko sa isang damdaming mas malakas pa kaysa sa kanilang mga takot at sa lahat ng batas ng lipunan. Ang unang halik sa gitna ng dilim at ulan ay isang apoy na sinindihan. At sa mga sumunod na araw, ang apoy na iyon ay hindi namatay. Sa halip, ito ay naging isang nagbabagang uling na tahimik na naghihintay ng tamang ihip ng hangin upang muling magliyap. Sa unibersidad, ang bawat pagtatama ng kanilang nga mata ay isang lihim na pag-usap. Ang bawat ngiti ay isang pangakong hindi binibigkas. Ang hangin sa pagitan nila ay makapal at puno ng kuryente. Isang sikretong tanging silang dalawa lamang ang nakakalam. At pagkatapos ay dumating ang balita, si David ay kailangang umalis para sa isang linggong business trip sa Davao. Isang linggo. 7 araw. 7 gabi. Para kay Clara, ang balitang iyon ay isang halo ng ginhawa at panganib. Ginhawa dahil sa isang linggo, malaya siya mula sa obligasyong mapanggap bilang isang masayang asawa. Panganib, dahil alam niya na ang isang linggong kalungkutan ay isang paanyayang napakahirap tanggihan. Sa unang 2 gabi ng kanyang pag-isa, kinumbinsi ni Clara ang kanyang sarili na kaya niya. Inubos niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho, sa pagbabasa, sa panunod ng malumang pelikula.
Ngunit ang bawat sulok ng malaking bahay ay sumisiga ng pangalan ni Marco. Ang alaala ng kanilang halik ay isang multong hindi siya tinitigilan, bumabalik sa kanyang isipan sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mamata. Sa ikatlong gabi, hindi na niya nakayanan. Ang pagnanasa at kalungkutan ay isang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang medaliri ay nanginginig habang tinichipa ang isang mensahe. Ilang beses niya itong binura at isinulat muli, nahahanap ng perpektong dahilan. Marco, may nakita akong isang lumang libro na sa tingin ko ay makatulong sa final paper mo. Kung hindi ka abala, pwede mong daanan dito sa bahay para makuha. Isang manipis na dahilan, isang halos hubad na paanyaya. Alam nila pareho na hindi tungkol sa libro ang lahat ng ito. Ipinadala niya ang mensahe bago pa man makbago ang kanyang isip. Ang paghihintay sa sagot nito, kahit ilang segundo lang, ay tila isang walang hanggan. At dumating ito. Opo, ma'am. Papunta na po ako. Walang paalinlangan. Walang tanong. Isang simpleng paksang-ayon na napatibok ng napakabilis sa kanyang puso. Tumayo si Clara at humarap sa salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida na gawa sa seda, isang damit na yumayakap sa kanyang katawan. Inayos niya ang kanyang buhok, naglagay ng kaunting pabango. Para kanino siya nagayos? Para sa kanyang estudyante. O para sa lalaking nakakakita sa kanya bilang isang tula. Maya-maya, narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Huminga siya ng malalim, at pagbukas niya, naroon si Marco, nakatayo sa ilalim ng ilaw sa beranda. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang CD na tila kayang tunawin ang lahat ng kanyang paaalinlangan. Pumasok ito at isinara niya ang pinto. Ang tunog ng paklok nito ay isang deklarasyon. Sa gabing iyon, ang mundo sa labas ay hindi na mahalaga. Nakatayo lang sila sa sala, ilang talampakan ang pagitan. Walang naksalita tungkol sa libro. Walang sinuman ang natangkang mapanggap. Ang katahimikan ay puno ang mga salitang hindi na kailangang bikasin. Dahan-dahang lumapit si Marco sa kanya. Hindi niya ito hinawakan. Sa halip, marahan niyang inangat ang kanyang mga kamay at buong ingat na inalis ang salamin sa mga mata ni Clara. Inilagay niya ito sa ibabaw ng katabing mesa. Ang simpleng kilos na iyon ay napakaintimo. Na para bang hinuhubaran siya nito. Hindi en damit, kundi en kanyang pagiging propesora. Clara, bulong nito. At pagkatapos ay hinalikan siya. Ang halik na ito ay iba. Hindi ito tulad ng una nilang halik na puno ng pag-aalinlangan at gulat. Ito ay isang halik na sigurado, isang halik na puno ng pananabik na naipon sa loob ng maraming araw. Isang halik na nagsasabing, hindi ko na kayang maghintay. Hinawakan niya ang kamay ni Clara at marahan siyang hinila, palayo sa sala, patungo sa pasilyo, patungo sa pintuan ng kanyang silid tulugan. Ang bawat hakbang ay isang paamin sa kasalanang kanilang gagawin. Ang silid tulugan nila ni David. Ang sagradong lugar ng kanilang pagsasama. At ngayon, nilalapastangan niya ito. Ngunit ang takot ay natabunan ng mas malakas na damdamin. Sa loob ng madilim na kwarto, na sinisindihan lamang ng liwanag ng buwan mula sa bintana, pinaharap siya ni Marco sa kanya. Ang mamata nito ay hindi bumibitiw sa kanya habang ang daliri nito ay marahang hinahanap ang butones ng kanyang bestida. Isa-isa. Dahan-dahan. Bawat butones na natatanggal ay isang sapin ng kanyang depensa na nawawala. Ang malambot na tunog ng bawat pagkalas ay mas malakas pa sa kulo sa kanyang pandinig. Hanggang sa ang bestida ay tuluyan ng bumaksak sa kanyang gapaa, iniwan siyang nakatayo sa harap ni Marco, suot lamang ang kanyang itim na lingerie na gawa sa puntas. Ang pamilya na itim na bra na unang nasilayan ni Marco sa ilalim ng kanyang blusa. Ngayon, narito itong muli, halos hindi kayang takpan ang kanyang nag-umapaw na dibdib. Hindi agad siya hinawakan ni Marco. Tinitigan muna siya nito mula ulo hanggang paa, na parabang siya ay isang obra maestra, isang diyosang biglang nakatawang tao sa kanyang harapan. Ang nga mata nito ay puno ng pagsamba. At pagkatapos, marahan nitong hinaplos ang kanyang baywang, inilapit ang kanyang katawan sa kanya, hanggang sa maramdaman na niya ang init at tigas ng pagkalalaki nito. Doon na nasimulang manghina ang matuhod ni Clara. Naramdaman niya ang paglalakbay ng malabi ni Marco. Mula sa kanyang malabi, pababa sa kanyang panga, sa kanyang lik, sa kanyang balikat. Bawat halik ay isang tata, isang paangkin. Nanginginig ang kanyang buong katawan,
Isang halong takot at hindi may paliwanag na sarap. At habang ang ngalabi nito ay humihinto sa pagitan ng kanyang nga dibdib, isang paksusumamo ang kumawala sa kanyang ngalabi. Diyos ko, Marco, anong ginagawa natin? Isang tanong na hindi na humihinging sagot, kundi isang pag-amin sa bigat ng kanilang kasalanan. Ang sagot ni Marco ay hindi salita. Sa halip, mas idiniin pa nito ang kanyang ngahali. Ang kanyang nga kamay ay gumapang sa kanyang likuran at sa isang mabilis ngunit siguradong kilos, kinalas nito ang kawit ng kanyang bra. Bumaksa ito sa sahi, kasamangang kanyang bestida, kasamangang lahat ng natitira pa niyang papipigil. Sa liwanag ng buwan, ang kanyang nga dibdib ay nalantad. Puno, bilog, at maputi. Napasinghap si Marco sa kanyang nakita. At sa wakas, hinawakan nito ang maiyon, ang kanyang palat ay mainit at magaspang sa kanyang malambot na balat. Napapikit si Clara at isang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Binuhat siya ni Marco at marahang inihiga sa kama. Sa ibabaw ng kumot na dati hinahawakan ni David. Sa ibabaw ng unan kung saan dati nahihimbing ang kanyang asawa. At doon, sa gitna ng sagradong lugar ng kanyang kasal, ipinakanulo niya ang lahat. Isinuko niya ang kanyang sarili kay Marco, hindi lamang ang kanyang katawan, kundi pati ang kanyang kaluluwa. Ang bawat haplos, bawat halik, bawat pakpasok, ay isang sabay na sakit at sarap, isang lason alunas. At habang nararating niya ang rurok ngang kasiyahan na matagal na niyang kinalimutan, alam ni Clara na wala ng balikan. Ang gabing iyon ay isang kasalanang habang buhay niyang pagbabayaran, ngunit sa sandaling iyon, sa gitna nga bisik ni Marco, handa siyang bayaran ang lahat. Ang umaga ay dumating na parang isang magnanakaw, tahimik at walang paalam. Dahan-dahang gumapang ang liwanag ng araw sa loob ng kwarto ni Clara, isang liwanag na malupit at walang awa. Inilalantad ang lahat ng gusok sa kumot, ang dalawang basong-baso ng alak sa bedside table, at ang bakanteng espasyo sa kama sa tabi niya. Nagising siyang mag-isa. Si Marco ay umalis na bago pa man mabukang liwewe, isang matalinong desisyon upang maiwasan ang anumang hinala. Ngunit ang kanyang presensya ay nananatili. Ang amoy ng kanyang balat na kumapit sa maunan, ang bahagyang indayo sa kutson kung saan siya nahiga, at higit sa lahat, ang alaala ng kanilang ginawa na nakatata sa bawat himaymay ng kanyang pakataw. Dahan-dahan siyang bumangon, at isang kakaibang bigat ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang karaniwang bigat ng kalungkutan. Ito ay ang bigat ng kasalanan. Pakiramdam niya. Ang hangin sa loob ng kwarto ay kulang. Na parabang ninakaw ng kanilang ginawa kagabi ang lahat ng oksigen. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay pareho pa rin, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang nga mata na naiba. Mayroong isang anino, isang lihim na nakukubli sa likod ng kanyang nga pilik mata. Ikinulong niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palat. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Anong ginawa ko? Ang pagsisisi ay isang alon na rumagasa sa kanya, tinatangay ang lahat ng natitirang katinuan. Ang bawat detalyeng nakdaang gabi ay bumalik sa kanya na parang isang panaginip na ayaw magising. Ang pakiramdam ng balat ni Marco sa kanyang balat, ang tunog ng kanyang gaungol na sinubukan niyang pigilan, ang katotohanang ginawa nila iyon sa kama na ibinabahagi niya sa kanyang asawa. Pakiramdam niya ay marumi siya, isang taksil. Isang babaeng hindi karapat-dapat sa pagalang ninuman. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang dutsa sa pinakamainit na temperatura na kaya niyang tiisin. Ibinuhos niya ang tubig sa kanyang katawan, kinukuskos ang kanyang balat gamit ang sabon na parabang kaya niyang hugasan at tanggalin ang alaala ni Marco, ang kanyang amoy, ang kanyang ngahaplos. Ngunit habang ginagawa niya iyon, isang ibang damdamin ang unti-unting gumapang sa kanya, isang damdaming mas komplikado at mas mapanganib kaysa sa pagsisisi. Ang kanyang katawan ay buhay. Bawat pulgada ng kanyang balat ay tila nagising mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ramdam niya ang bawat patak ng mainit na tubig, ang bawat tibok ng kanyang pulso. Isang sigla ang dumadaloy sa kanyang nga ugat, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, isang pakiramdam na siya ay tunay na babae, ninanasa, at buhay na buhay. Ang realisasyong ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa kasalanan mismo. Dahil kasabay ng pagkamuhi niya sa kanyang ginawa, may isang maliit at makasalanang bahagi sa kanya na nagagalak. Isang bahagi na nasisiyahan sa pakiramdam na muling maging buhay.
ang dalawang makasalungat na damdaming ito ang matinding pagsisisi at ang nakakakili. Napakiramdam ang pagiging buhay ay naglaban sa loob niya. Ginugutay-gutay ang kanyang kaluluwa. At dahil sa laban na ito, gumawa siya ng isang desisyon. Kailangan niyang lumayo, kailangan niyang itayo muli ang mapader na kanilang giniba. Pasapit ng Lunes sa unibersidad, si Clara ay naging ibang tao. Ang dating propeso na may malambot na ngiti at malalalim na mga mata ay napalitan ng isang babaeng malamig, formal at malayo. Nagsuot siya ang kanyang pinakaseryosong damit, itinali ng mahigpit ang kanyang buhok, at isinuot ang kanyang salamin na parang isang kalasag. Ang kanyang layunin, iwasan si Marco sa lahat ng pagkakataon. Nakita niya ito sa pasilyo, naglalakad kasama ang mga kaibigan nito. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, isang halo ng pananabik at takot. Agad siyang lumingon at naglakad sa ibang direksyon, na kunwaring may hinahanap sa kanyang bag. Sa loob ng klase, ang dating lugar ang kanilang koneksyon ay naging isang silid ng pagpapahirap. Pilit niyang hindi tinitingnan ang direksyon kung saan nakaupo si Marco. Ipinokus niya ang kanyang paningin sa mga estudyante sa kabilang panig ng silid, sa pisara, sa kanyang nga libro kahit saan, huwak lang sa kanya. Ngunit ramdam niya ang titik nito. Isang titik na nagtatanong, isang titik na nalilito, isang titik na nasasaktan. Sa kabilang banda, si Marco ay nasa impyerno ng kalituhan. Ang umaga pagkatapos ng kanilang pagsasama, nagising siya sa kanyang maliit na kwarto sa boarding house na may ngiti sa kanyang magalabi. Para sa kanya, ang gabing iyon ay hindi isang kasalanan, kundi isang katuparan. Ang pinakamataas na antas ng kanilang koneksyon, isang pisikal na pagpapahayag ng kanilang pag-unawa sa isa-isa, inaasahan niya na ang kanilang ugnayan ay magiging mas malalim, mas matali. Inaasahan niya ang ngalihim na ngiti, ang nga pasimpleng pagdampi nga kamay. Ngunit ang kanyang sinalubong ay isang padang ng yelo. Ang panlalamig ni Clara ay isang sampal sa kanyang mukha. Ang pag-iwas nito ay isang punyal sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan. May nagawa ba siyang mali? Nasaktan ba niya ito? O pinagsisihan ba nito ang lahat? Nagpadala siya ng text message. Clara, ayos ka lang ba? Ang paggamit niya ng unang pangalan nito ay isang pagsubok, isang paalala sa kanilang pagiging matali. Inabot ng halos isang oras bago dumating ang reply, at ang sagot nito ay dumuro sa kanya. Mayos lang ako, Mr. Villanueva, mas makakabuti siguro kung mapopokus muna tayo sa ating paaral. Mr. Villanueva, ang pagbabalik sa formal na tawagan ay isang malinaw na mensahe. Itinatakwil siya nito. Ibinabalik siya sa lugar ng isang ordinaryong estudyante. Ang makatang nakabasa sa tula ay bigla na lamang isinara at ibinalik sa estante. Ang dati nilang dinamiko ay tuluyan ng nagbago at naging komplikado. Si Clara, na dating nasa posisyon ng kapangyarihan bilang propesora, ay ngayon bihag ng takot at pagsisisi. Si Marco naman, na dating tagahanga lamang mula sa malayo, ay ngayon may hawak na isang sikretong kayang sumira sa buhay nito. Ang classroom ay naging isang battlefield. Bawat araw ay isang laban para kay Clara na panindigan ang kanyang pagkukunwari, at isang laban para kay Marco na intindihin ang biglaang pagbabago. Nakaupo siya ron, pinapanood ang babaeng nagbukas ang kanyang kaluluwa sa kanya, na ngayon ay tumitingin sa kanya na parabang isa siyang estranghero. Ang init ng kanilang pagsasama ay napalitan ng isang malamig na giyera, at silang dalawa ay magtalo ng sundalo, sugatan at nagisa sa kanilang makahiwalay na matrinsera. Ang ngapada na pilit na itinayo ni Clara sa pagitan nila ni Marco ay gawa sa yelo, matigas at malamig sa una, ngunit nakatakdang matunaw sa ilalim ng init na alaala. Lumipas ang isang linggo ng pagpapahirap sa sarili. Sa umaga, sa loob ng unibersidad, siya ang propesor na may kontrol sa lahat, isang reynang bakal sa kanyang maliit na kaharian. Ngunit sa paglubok ng araw, pag-uwi niya sa kanyang tahimik na bahay, ang reyna ay nagiging isang bihag. Bawat gabi, ang kanyang kama ay nagiging isang entablado kung saan paulit-ulit na natatanghal ang mamulto ng nakdaang gabi nila ni Marco. Naalala niya ang bigat ng katawan nito sa ibabaw niya, ang init ng hininga nito sa kanyang leg, ang paraan ng pagbikas nito sa kanyang pangalan na parang isang panalangin. Ang alaala nga sarap ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang nga ugat, isang lason na sabay niyang kinamumuhian at hinahanap-hanap. Ang kanyang asawang si David ay bumalik na mula sa kanyang business trip. Ang presensya nito sa bahay,
na dati nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting kapanatagan, ay ngayon isa ng patuloy na paalala sa kanyang pagkakasala. Kapag hinahawakan siya nito, ang kanyang balat ay tila napapaso. Ang mahalik nito ay malamig at walang lasa. Bawat kilos ni David ay isang salamin na nagpapakita kung gaano kalaki ang kanyang pakukulang, hindi lamang bilang asawa, kundi bilang isang tao. Ang pagsisisi ay dapat sanang maging sapat na dahilan upang tuluyan ng talikuran si Marco. Ngunit ang katawan ng tao ay may sariling isip, may sariling memorya. Ang kanyang katawan ay naghahanap ng init na hindi kayang ibigay ni David. Ang kanyang balat ay nananabi sa haplos na nagparamdam sa kanya na siya'y buhay. Ang pagpipigil ay naging isang pisikal na sakit, isang pangangating hindi makamot, isang pagkagutom na hindi mapawian anumang pagkain. At isang gabi, narating niya ang kanyang hangganan. Si David ay mayroong importanteng hapunan kasama ang mga kliyente. Muli, mag-isa si Clara sa kanilang malaking bahay. Pumasok siya sa study room, isang silit na puno nga libro, ang lugang rason at karunungan. Ngunit kahit ang nasalita nga dakilang manunulat ay walang nagawa upang patahimikin ang sigaw ng kanyang laman. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, alam niyang mali ito. Alam niyang isa itong kahibangan. Ngunit ang pagnanasa ay mas malakas na kaysa sa kanyang konsensya. Tinawagan niya si Marco. Nang marinig niya ang boses nito sa kabilang linya, isang boses na nagulat at bahagyang malamig, halos manlambot ang kanyang matuhod. Marco. Ang tanging nasabi niya sa simula, "Ma'am?" Sagot nito. Ang paggamit nito ngam ay isang maliit na patalim. "Akala ko po ba? Pumunta ka dito," putol ni Clara sa sasabihin nito. Ang kanyang boses ay hindi na nag-utos bilang isang propesora, at hindi na rin nagtatanong. Ito ay isang pagsusumamo. Isang desperadong pakiusap, parang awa mo na, kailangan kita. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang simpleng sagot, papunta na ako. Pagdating ni Marco, ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo, walang ngiti, walang pakbati. Nang buksan ni Clara ang pinto, ang mata ni Marco ay puno ng sakit at pagkalito. Bakit? Ang tanong na nakasulat sa kanyang mukha. Bakit mo ako iwinaksi tapos ngayon? Hindi na niya kailangan pang tapusin ang kanyang tanong. Ang sagot ni Clara ay hindi salita. Isinara niya ang pinto at sa isang mabilis na kilos, inilapit niya ang kanyang sarili dito at hinalikan ito. Ang halik na ito ay hindi katulad ng dati. Wala na ang lambing, wala na ang paalinlangan. Ito ay isang halik na gutom, marahas at halos punong galit. Isang halik na nagsasabing patawarin mo ako, huwag mo akong iwan, at angkinin mo ako ng sabay-sabay. Nagulat si Marco sa simula, ngunit mabilis siyang tumugon. Ang sakit na naramdaman niya sa mga nakdaang araw ay napalitan ng apoy. Ang kanilang gahali ay naging isang labanan, ang kanilang nga kamay ay sabit na naglalakbay, hinuhubad ang nga damit na nagiging hadlang. Hindi na sila umabot sa kwarto. Ang silit tulugan ay lugar ng kasalanan at pagsisisi. Ngayong gabi, ang gusto ni Clara ay limutin ang lahat. Hinila niya si Marco papasok sa study room, sa gitna nga libro na naging saksi sa simula ng kanilang ugnayan. Itinulak niya ito sa pada, ang kanyang makamay ay sabit na hinuhubad ang t-shirt nito, nais na maramdaman ang init ng balat nito. Ngunit binaliktad ni Marco ang kanilang posisyon. Siya naman ngayon ang itinulak nito, hindi sa pada, kundi sa malaking mesa na gawa sa mahogani ang mesa ng kanyang asawa. Ang mga libro at papel ay nakalat at nahulo sa sahi. Ang imahang kaayusan ay sinira ng kanilang naumapaw na pagnanasa. Ang panalamig ng kahoy sa kanyang likod ay isang kakaibang kontra sa nag-alap na init sa pagitan nila. Ang kanilang pagtatalik ay hindi isang marahang sayo. Ito ay isang bagyo, isang desperadong pag-angkin. Bawat haplos ay madiin, bawat halik ay may bahid ng sakit. Ito ay isang pagpapalabas ng lahat ng kanilang naipong sa mga loop, pagkalito, at pananabik. Walang lambing, puro sidi. At sa gitna ng kanilang paisa, habang ang ritmo ng kanilang katawan ay bumibilis, isang salita ang paulit-ulit na binubulong ni Clara. Isang salitang naglalaman ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang kanyang pagnanasa, ang kanyang pagsisisi, at ang kanyang pagnanais na maparusahan. Sige pa! Bulong niya sa tainga ni Marco, ang kanyang makuko ay bumaon sa likod nito. Marco, parusahan mo ako,
Ang makasalitang iyon ay isang gatilyo. Mas lalong naging mabangis si Marco, ang kanyang bawat galaw ay isang sagot sa desperadong hiling ni Clara. Sa sandaling iyon, ang sarap at sakit ay naging isa. Ang parusa na kanyang hinihingi ay ang parehong kaligayahan na kanyang kinasasabikan. Natakpuan nila ang kanilang ruro sa isang sabay na siga, isang tuno na nilamon ng katahimikan ng bahay at ng malibrong nakakalat sa sahi. Pagkatapos, ang tanging natira ay ang tuno ng kanilang nga nahahabol na hininga. Nakahiga si Clara sa ibabaw na gulong mesa, ang kanyang katawan ay hubad at nanghihina. Si Marco ay nakatayo sa kanyang tabi, pawisan at nakatingin sa kawalan. Ang apoy ay nawala, at ang natira ay ang abo. Tinitigan nila ang gulo na kanilang ginawa, ang mga nahulo na libro, ang nakalat na papel, ang kanilang mga damit na nakakalat sa sahi. Isang perpektong larawan ng kanilang buhay, magulo, sira, at hindi na may babalik sa dati. Ang desperasyon ay napawi, ngunit ang kalungkutan ay bumalik, mas malalim, mas mabigat. Ang pagtakwil sa rason ay nabigay sa kanila ng ilang sandaling ng kalimot. Ngunit sa huli, iniwan lamang sila nito sa mas madilim at mas komplikadong sitwasyon. Ang pagulit ng kanilang pagtatali ay nabukas ng isang mapanganib na pinto. Ang dating ginagawa nilang palihim at puno ang pag-iingat ay unti-unting nagiging isang mapangahas na ugali. Ang takot na mahuli ay napapalitan ng isang kakaibang kilik, na parabang ang bawat nakaw na sandali ay isang tagumpay laban sa mapabantay na mundo. Naging mas madalas ang papunta ni Marco sa bahay ni Clara, lalo na sa mahapon na alam nilang pareho na hanggang gabi ay hindi pa uwi si David. Ang kanilang relasyon ay nakaroon ng isang domestikong ritmo. Maghahanda si Clara ng merienda, magtitimpla ng kape, at mag-usap sila sa sala na parabang sila ay isang normal na mag-asawa, bago sila tuluyang lamunin ng pagnanasa sa loob ng kwarto. Ang panganib ay naging parte ng kanilang romansa, isang pampalasa na lalong napapasarap sa kanilang bawal na paibig. Isang hapon, habang si David ay nasa isang 2 araw na semina sa Tagaytay, muling makasama sina Clara at Marco. Ang araw ay payapa. Ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa sahig ng kanilang sala. Katatapos lamang nilang magmahal, at sa pagkakataong ito, mayroong isang kapayapaan sa kanilang paligid. Ang baksi at desperasyon and kanilang huling pakikita ay napalitan and isang malambing na katahimikan. Nakahiga sila sa sofa, si Clara ay nakasandal sa dibdib ni Marco, habang ang madaliri nito ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Nagbabahagi sila ng isang sigarilyo, pinaksasaluhan ang usok at ang sandali. Ang kanilang nga katawan ay pagod ngunit kontento. Sama sandaling tulad nito, halos makalimutan nila kung sino sila, isang propesor at isang estudyante, isang babaeng may asawa at isang binatang wala pang muwang sa mundo. Sa mga sandaling iyon, sila lamang ay si Clara at si Marco, 2 taong natatago sa isang munting paraisong sila mismo ang gumawa. At sa gitna ng kanilang payapang sandali, tumuno ang telepono ni Clara. Ang screen ay napakita ng pangalan ni David. Isang maliit na kaba ang kumurot sa dibdib ni Clara, ngunit agad niya itong iwinaksi. Marahil ay tumatawa lamang ito upang mangumusta, gaya ang dati. Sinagot niya ito, pilit na pinapanatiling normal at masaya ang kanyang boses. Mahal, bati niya. Kamusta ang seminar? Ayos lang, sagot ni David sa kabilang linya. Pero may sorpresa ako sa iyo. Magang natapos ang huling session, kaya naisip kong umuwi na para makasama ka. Pauwi na ako. Medyo traffic lang dito sa Slex, pero siguro mga 30 minutos na lang, nasa bahay na ako. Bawat salita ni David ay isang malaking bato na bumaksa at dumuro sa munting paresong ginawa ni Clara at Marco. Ang dugo ni Clara ay tila nagelo sa kanyang mga ugat, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang telepono ay halos madulas mula sa nanginginig niyang kamay, 30 minutos. 20 siyam. 28. Ang orasan sa kanyang isipan ay nasimulang tumakbo ng napakabilis. Talaga, mahal? Ang galing naman. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses habang ang kanyang mata ay nanlalaki sa takot at nakatingin kay Marco. Sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Hihintayin kita, ibinaba niya ang telepono. Tinitigan siya ni Marco, nakakunot ang ramdam na may isang bagay na napakalaki at napakasamang nangyari. Si David, bulong ni Clara, at ang 2 salitang iyon ay sumabog na parang isang bomba sa tahimik nilang sala. Biglang, ang kapayapaan ay naging purong kaguluhan. Isang iglap,
Sila ay naging dalawang kriminal na madaling takasan ang pinangyarihan ng krimen. Dalian mo, sigaw ni Clara, habang mabilis na tumayo at pinulot ang kanyang damit. Nagmamadaling nagbihis si Marco, ang kanyang makilos ay padaskol-daskol at puno ng pag-aalala. Natapakan niya ang kanyang sariling pantalon, halos matumba. Si Clara naman ay parang isang ipo-ipo, nilibot ang buong sala, inaayos ang ngaunan sa sofa, pinupulot ang baso ni Marco, sinusubukang burahin ang lahat ng bakas ng kanyang presensya. Bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanilang nga dibdib. Ang tunog ng bawat sasakyan dumadaan sa labas ay napapatigil sa kanilang pahinga. Saan ako dadaan? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Hindi pwede sa harap, baka mas maaga siyang dumating, sagot ni Clara. Ang kanyang isip ay nakukumaho maisip, sa likod, sa kusina. Dalian mo. Itinulak niya si Marco patungo sa kusina. Ang kanilang mga puso ay kumakarera. Ang dating malambing na mga haplos ay napalitan ng mga marahas na tula at hila. Pagdating nila sa pinto sa likod, huminto sila saglit. Hinawakan ni Marco ang mukha ni Clara. Maingat ka, sabi nito. Hinalikan niya ito ng mabilis, isang halik na walang pagnanasa, puro takot at pamamaalam. Ikaw din, sagot ni Clara. At sa isang giglap, nawala na si Marco, lumabas sa pinto sa likod at mabilis na tumalon sa bakod sa likod bahay. Naiwan si Clara, maisa, hingal na hingal, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mayroon na lamang siyang marahil 15 minuto. Muli niyang nilibot ang buong bahay, ang kanyang mga mata ay parang isang scanner, hinahanap ang anumang bakas, anumang ebidensya. Ang kwarto, ang banyo, ang sala. Tiningnan niya ang lahat, pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Umupo siya sa sofa at kumuha ng isang libro, napapanggap na nababasa, na ensayo ng isang ngiting sasalubong sa kanyang asawa. Ngunit ang mga letra ay nasasayaw sa kanyang paningin, at habang pilit niyang pinapakalma ang sarili, ang kanyang mata ay muling lumibot sa sala para sa huling pagkakataon. At nakita niya ito. Sa ibabaw ng coffee table, sa tabi ng isang kosta, may isang bagay na hindi dapat naroon. Isang silver na Zippo lighter. Ang lighter ni Marco, naiwan niya ito. Ang maliit na piraso ng metal na iyon ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw, isang maliwanag na pulang bandila na sumisiga ang kanyang pagkakasala. Isang bagong bakso ng takot ang bumuhos sa kanya, mas malakas pa kaysa kanina. Mabilis niya itong dinampot. Ang lamig ng metal ay tila pumasok sa kanyang balat. Kasabay nito, narinig niya ang ugong ng pamilyar na sasakyan ni David na pumapasok sa kanilang garahe. Nangingini ang kanyang nga kamay, halos hindi niya maisara ang kanyang palat sa paligid ng lighter. Saan niya ito itatago? Wala ng oras. Mabilis niyang isinuksok ito sa malalim na bulsa ng kanyang bestidang pambahay. Ang tunog nga susi na umiikot sa seradura ay isang hudyat. Tumayo siya, isang pekeng ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Bumukas ang pinto at pumasok si David, dala ang kanyang maleta at isang pagod na ngiti. Surprise, mahal. Lumapit siya kay Clara at hinalikan ito sa labi. Tumugon si Clara sa halik, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang kanang kamay, na mahigpit na nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa, hawa-hawa ang malamig at matigas na ebidensya ng kanyang kataksilan. Ang kilig ng panganib ay tuluyan nang nawala, at ang natira na lamang ay ang dalisay at nakakaparalisang takot. Ang insidente en suwat na pagkahuli ay naiwan ng isang malalim at hindi na mabuburang lamat sa kanilang relasyon. Ang dating kilig na dulot ng panganib ay tuluyan nang napalitan ng dalisay na takot. Para kay Clara, ang bawat araw ay isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na alambre. Ang Zippo lighter ni Marco ay nakatago sa pinakailalim ng kanyang aparador ng mga damit, sa ilalim ng mga kumot na hindi na niya ginagamit, ngunit ang presensya nito ay parang isang bombang anumang oras ay maaring sumabo. Ang kanyang pagkabalisa ay naging isang lagnat na hindi gumagaling. Naging magagalitin siya, madaling magulat, at palaging ninenerbiyos. Ang bahay, na dati isang kanlungan para sa kanilang lihim na pag-ibig, ay ngayon isang kulungan na puno nga anino at multo nga niyang pagkakasala. Ang pag-iwas niya kay Marco ay naging mas matindi. Hindi na lamang ito isang malamig na pagtrato, isa na itong absolutong pagputol ng komunikasyon. Hindi na niya sinasagot ang mga text nito,
nakpapalit siya ng daan sa campus para lang hindi sila makasalubong. Sa klase, hindi na niya magawang tumingin sa direksyon nito dahil sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Ang nakikita niya lamang ay ang imahe ini takot sa mukha nito habang tumatalon ito sa bakod, at ang imahe ay nagliliwanag na lighter sa kanyang coffee table. Si Marco, para sa kanya, ay hindi na simbolo ng pagnanasa at pagiging buhay. Isa na siyang buhay na ebidensya ng kanyang kahinaan at kasalanan. Para naman kay Marco, ang pananahimik at paiwas ni Clara ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Naintindihan niya ang takot nito, naramdaman niya rin ang parehong takot na iyon. Ang adrenalin sa pagtakas ay nanuot sa kanyang sistema sa loob ng ilang araw. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay ang ganap na pagtatakwil sa kanya pagkatapos. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na matapos gamitin ay basta na lamang itinapon. Ang kanilang pinagsamahan ba ay ganon na lamang kababaw para kay Clara? Nasa unang sign ng panganib, ay kaya na siya nitong itapon na parang walang nangyari? Ang tanong na ito ay bumabagaba sa kanya, sa gabi at sa araw. At napagtanto niya na hindi na siya maaring magpatuloy ng ganon. Ang panganib na kanyang sinuswong ay napakalaki para maging isang laro lamang. Kailangan niya nga sagot, kailangan niyang malaman kung saan siya nakatayo. Kaya isang hapon, nagpasya siyang harapin ito. Inabangan niya si Clara pagkatapos ng huling klase nito, sa isang tahimik na harin sa likod ng gusali ng kolehiyo, isang lugar na bihira puntahan ng mga estudyante. Nang makita ni Clara si Marco na nakaharang sa kanyang daan, ang una niyang reaksyon ay tumalikod at tumakbo. Ngunit hinawakan ni Marco ang kanyang braso, hindi mahigpit, ngunit sapat na para pigilan siya. "Clara, mag-usap tayo," sabi nito. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng autoridad. Kahit 5 minuto lang. Sinubukan ni Clara na gamitin ang kanyang maskara bilang propesora. "Mr. Villanueva, marami pa akong gagawin. Kung tungkol ito sa klase. Hindi ito tungkol sa klase, at alam mo yan," putol nito. "Parang awa mo na." Ang pagsusuma mo sa kanyang nga mata ay isang bagay na hindi kayang tanggihan ni Clara. Binitawan nito ang kanyang braso at itinuro ang isang bakanteng bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Walang nagawa si Clara kundi sumunod. Naupo sila, may isang talampakang pagitan, ngunit ang agwa sa kanilang makdamdamin ay tila isang karagatan. Matagal silang hindi nagsalita. At si Marco ang bumasak sa katahimikan. "Hindi ako natakot noong araw na yon," simula niya, nakatingin sa malayo. "Okay, natakot ako. Pero hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay yung pagkatapos. Yung ginawa mo pagkatapos." Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang nga mata ay punong hinanakit. "Bakit, Clara? Ganun na lang ba yon sayo? Isang laro? Isang libangan ka pa na babagot ka? Isang paraan para makatakas sa malungkot mong buhay?" Bawat tanong ay isang sampal sa mukha ni Clara. Ang nga salita ay tumama sa kanya dahil ang ma ito ay totoo. Hindi siya makasagot. Yumuko na lamang siya, tinititigan ang kanyang kamay na nangingini sa kanyang kandungan. Dahil kung papapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang nangingini na. "Sabihin mo na ngayon, para matigil na tong kahibangan na to. Para alam ko na kung saan ako lulugar." Ang katahimikan ni Clara ay isang dagundong. Ang kanyang hindi pagsagot ay isang pag-amin. Nakita ni Marco ang maluhang na sisimulang mamo sa kanyang mata, at ang galit sa puso ni Marco ay biglang napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Huminga siya ng malalim, na parabang naghahanda para sa isang napakabigat na sasabihin. Inabot niya ang kamay ni Clara. Nagulat si Clara sa init ng kanyang palat. "Tumingin ka sa akin, Clara." Dahan-dahan, itinaas ni Clara ang kanyang mukha, at nakita niya sa mga mata ni Marco ang isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa posibilidad na mahuli sila ni David. Nakita niya ang isang dalisay at masakit na katotohanan. "Hindi lang ito pagnanasa para sa akin, Clara," sabi nito sa isang mahinang boses. "Hindi ito isang laro para sa akin." Binitawan nito ang kanyang kamay at tumitik ng diretso sa kanyang nga mata. "Mahal kita." Ang dalawang salitang iyon ay hindi pumasok sa tainga ni Clara, sila ay sumabog sa loob niya. "Mahal kita." Isang pag-amin na hindi niya kailanman inasahan. Isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Ang pagnanasa, kaya niyang intindihin. Ang tukso, kaya niyang labanan o pagbigyan. Ngunit ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay isang ibang larangan.
Ito ay may dalang responsibilidad. Ito ay may dalang mapangako. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang ibalik. Ang paamin ni Marco ay biglang napabago sa lahat. Hindi na lamang ito isang kwento ng isang babaeng nalulumbay na nahanap ng ali. Ito na ngayon ay kwento ng isang babaeng sinira ang puso ng isang binatang na mahal sa kanya ng toto. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay biglang dumobel. Ang luhang kanina'y pinipigilan niya ay tuluyan ng bumuhos. Wala siyang masabi. Walang salitang kayang ayusin ang pinsalang kanyang nagawa. Nakita ni Marco ang kanyang reaksyon, at ang kaunting paasa sa kanyang mata ay tuluyan ng namatay. Ngumiti siya, isang ngiting mapait, tumayo siya. Iniisip ko lang na dapat mong malaman, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Pagkatapos ay tumalikod na ito at simulang maglakad palayo, iniiwan si Clara na umiyak ng tahimik sa ilalim ng puno ng akasya. Sa sandaling iyon, natapos na ang kanilang relasyon. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa isang mas masakit na katotohanan. Ang pag-ibig na inialay sa kanya ay isang regalong hindi niya kayang tanggapin, at isang krus na hindi niya kayang pasanin. Ang laro ay tapos na, at sa huli, silang dalawa ang talo. Ang masalitang mahal kita ay isang hatol. Isang hatol na hindi inaasahan ni Clara, at isang parusang mas mabigat kaysa sa posibleng pagkakatuklas ng kanyang asawa. Pagkatapos na paamin na iyon sa ilalim ng puno akasya, alam ni Clara na tapos na ang lahat. Ang kanilang relasyon, na nagsimula sa isang intelekwal na koneksyon at namulala sa isang pisikal na pagnanasa, ay biglang tinubuan ng maugat ng tunay na damdamin maugat na hindi niya kayang bunutin ng hindi winawasa ang lahat sa paligid nito. Ang dating apoy na nagbibigay sa kanya ang init at buhay ay isa na ngayong suno na kayang tupukin ang buong mundo niya. Kaya't ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang tama, kahit gaano pa ito kasakit. Ang kanilang paghihiwalay ay hindi nangyari sa isang formal na pag-usap. Ito ay isang mahaba at tahimik na kamatayan. Kinabukasan, nalaman niyang na-drop na si Marco sa kanyang klase. Ito ang unang hakbang. Pagkatapos, ang nadati nilang takpuan ang pasilyo, ang hardin, ang kalsada sa pagitan ng kanilang tahanan ay naging lugar na ang paiwas. Kung makakasalubong man sila, may isang hindi nakikitang pader na biglang babangon sa pagitan nila, at kapwa sila titingin sa ibang direksyon, na parabang sila ay dalawang estranghero na may makahawi na multo sa kanilang mga mata. Lumipas ang linggo, na naging buwan. Ang tag-araw ay napalitan ng taulan, at pagkatapos ay ang malamig na simoy ng hangin na hudyat ng patatapos ng taon. Ang buhay ni Clara ay bumalik sa dati nitong ritmo. Si David ay abala pa rin sa kanyang trabaho, madalas wala, at kapag naroon naman ay malayo ang isip. Ang bahay ay malinis pa rin, elegante, at tahimik. Sa panlabas, walang nagbago. Ngunit sa loob ni Clara, lahat ay nagbago. Ang katahimikan na dati niyang tinatakasan ay bumalik, ngunit ngayon ay mayroon na itong bigat. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga alaala, puno ng mga tanong na walang sagot, puno ng ungol at bulong na tanging siya lang ang nakakarinig. Ang pag-isa ay hindi na lamang isang simpleng kalungkutan, isa na itong parusa. Ang kasalanan ay isang aninong palagi niyang kasama, kahit sa pinakamaliwanag na araw. Isang hapon ng Sabado, habang siya ay nakatayo sa tabi ng bintana sa kanyang sala at natitimpla ng tasa, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang malaking puting truck, isang moving truck, ang nakaparada sa tapat ng boarding house kung saan dating nakatira si Marco. Agad na kumabo ng malakas ang kanyang dibdib. Nakita niya ang ilang lalaki na nagbubuhat ng mga kahon at kasangkapan palabas ng gusali. At pagkatapos, nakita niya siya. Si Marco. Lumabas ito mula sa pinto, may bibig na isang maliit na kahon na puno ng libro, na iba na siya. Bahayang humaba ang kanyang buhok, at tila nabawasan siya ng timbang. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mata. Wala na roon ang sidiing isang binatang puno ang pangarap at pagnanasa. Ang napalitan nito ay isang kalmadong kalungkutan, isang pagtanggap sa mabagay na hindi na may babalik pa. Parang naramdaman nito na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang ulo at ang kanyang mata ay dumiretso sa bintana kung nasaan si Clara. Sa pagitan ng salamin, sa pagitan ng kalsada, sa pagitan ng kanilang makahiwalay na mundo, ang kanilang mata ay muling natakpo. Isang mahaba, tahimik na sandali. Walang galit sa mga mata ni Marco. Walang panunumbat.
Ang nakita lamang ni Clara ay isang malalim, nakalulunod na lungkot, isang lungkot na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Sa isang tingin na iyon, sinabi nila ang lahat, ang pasasalamat, ang paalam, ang pagsisisi, ang panghihinayang. Ito ay isang paamin sa isang kwentong sila lang ang nakakaalam, isang sikretong habambuhay na mauunay sa kanila kahit na sila'y makalayo. Bahagyang tumango si Marco, isang halos hindi mapansing kilos, isang huling pamamaalam. Pagkatapos ay tumalikod na ito, inilagay ang kahon sa loob ng truck, at sumakay sa upuan sa tabi ng driver. Pinano ni Clara ang paanda ng truck. Dahan-dahan itong umalis sa kalsada, lumiko sa kanto, hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng distansya. Wala na siya. Nanatili si Clara sa tabi ng bintana, matagal pa katapos mawala ang truck. Ang kanyang tasa ay lumamig na sa kanyang magkamay. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumalikod mula sa bintana at hinarap ang kanyang malinis, perpekto, at walang buhay na sala. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila mas naging mabigat, mas nakabibingi. Ito ang katahimikan na kanyang pinili, ang kaligtasang kanyang ipinaglaban. Ngunit sa katahimikang iyon, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na marahil ay habang buhay niyang dadalhin. Ang pinagsisisihan ba niya ay ang pagkakasala, ang pagtataksil, ang lahat ng sakit na kanyang idinulot? O ang pinagsisisihan niya, sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso, ay ang katotohanang hinayaan niyang umalis ang tanging taong nakabasa sa kanya bilang isang tula?